if you don't know how to change the oil on your big bike, then I highly recommend that you learn how to do it yourself. Step number 1 is to drain the oil overnight. Here's another tip. Open yung lalagyan ng oil, okay? Tapos loosen the oil filter just a bit para lang pumasok yung hangin. Para pag inopen nyo yung drain bolt, yung pagbagsak ng langis mas mabilis, tsaka mas marami kang makukuha, made-drain, dahil may flow of air. Iniwan ko yon isang oras, tapos isinarado ko ulit. Hinigpitan ko yung pero yung higpit ng kamay lang, higpit yung drain bolt kamay lang. Tapos iniwan ko na siya overnight. Tapos kanina pagkagising ko, inopen ko uli yung lalagyan ng langis, yung oil filter kaunti lang, tapos inalis ko uli yung drain bolt. Tingnan nyo, overnight nakasalo pa ako. Siguro mga 200 cc, mga 200 milliliters pa to, 200 ml pa to ng langis. Imagine itong langis na to nandoon pa sa loob ng makina, tapos sasamahan nyo ng bagong langis. Okay. The next best thing that you can do is to actually learn the specs. Nasa manual lahat ang sagot. Anong oil ang gagamitin, at meron pang mahalagang bagay. Ito nga may didiscuss ko mamaya. Okay? So get your manual. Maraming nahihirapan sa pagtatanggal ng oil filter. Maraming nabibiling online na pantanggal ng oil filter. Yung drain bolt natin, kailangan mapalitan nyo yung crush washer kung siya ay hindi na magandang itsura. This is a new crush washer, 20 lang yan. And of course your filter. So maraming debate kung anong filter ang gagamitin, but I've been using yung filter na pang Toyota. This is the Vic C110 filter that fits sa makina ng 400NK. It doesn't matter kung anong brand o kung saan ginawa o kung para saan. What matters is yung size nung thread, at yung size, yung diameter kung saan nandoon yung gasket. Yun yung dapat magmamatch. Palalapatan nyo lang ng langis yung ibabaw. This is using your new oil. So, alagyan ko ng langis yung loob para lang mabasa yung filter element. Kaya napakahalaga na DIY nyo to gagawin, kasi yung mga nasa shops magmamadali yan kasi maraming customers eh. Yung mga nasa kasa, nakikita nyo ba sila nung ginagawa? Diba hindi? Nakatago sila dun sa kwarto na authorized personnel only. Diba? Nakikita nyo ba yung tiyaga nila sa yung pagiging pulido nila? Diba hindi? Eh pag natapat kayo sa mekaniko na medyo bad trip ang araw niya, ay naku, ilalagay naman natin yung bolt, yung drain bolt. Siguraduhin lang natin na lilinisin natin yung thread niya. Okay? Tapos lilinisin din natin yung threads, yung roscas dun sa ilalim. We are going to clean the washer kasi ayaw natin na meron dyang sisingit na alikabok o dumi, kasi yun ang pwedeng pagsimulan over time. Okay, this is just me. Hindi ko to ma-confirm online kasi wala akong makitang reliable information. Yung crush washer, meron siyang tapered side o yung parang rounded side, meron siyang yung flat side. Okay? Yung flat side na yun yung nakaturo dun sa makina. Okay? So pag in-install ko tong washer, yung medyo rounded na side, yun yung ilalagay ko sa ibabaw ng bolt. Yan. Yung rough side o yung medyo may kantuhang side, yun yung didikit dun sa oil pan. Okay. Hand tight muna uli. Start this with your fingers kasi pag ito nag-loose thread, patay kayo. Yan. Mararamdaman nyo sa daliri nyo nakakagat yung thread. Pakaramdaman nyo kung may resistance. Pakaramdaman nyo kung parang may magaspang o magasgas. Ibig sabihin may buhangin yan or may iron filings or kung ano man. Wala. Ang smooth. Sobrang smooth all the way in. Suabeng. Ito yung tipong napadulas bago ipasok.
And then hand tight lang. Okay, there you go. Hand tight na siya, di ba? Maisingit ko lang to, no. Ito ang kagandahan ng naked bike. Wala akong inalis na piyesa para mag-change ng oil. Hindi kagaya sa mga sports bike at mga fully faired motorcycles na halos baklasin mo na yung kalahati ng motor para lang mag-change oil. So this one is a good thing for CF Moto 400NK. You can change the oil without removing anything. Yan ang kagandahan ng naked bike. Ito. Meron silang sinulat sa manual, nakalagay doon sa change oil section. Tightening torque. Engine oil drain bolt. 30 Newton meters of torque. Ang equivalent nun ay 22 foot-pounds. Oil filter. 17.2 Newton meters. Ang equivalent nun ay 13 foot-pounds. Ito ay isinulat dito dahil meron siyang silbi. Meron siyang dahilan. Hindi to typographical error. Hindi to nilagay para lang merong laman yung space na yan. Hindi ko maintindihan kung bakit walang sumusunod dito. Alam niyo kung bakit? Dahil ang gawa ay mga puro patama, puro tansyahan, walang naniniwala sa science. This is exact science. This is the number that is recommended. So ito yung susundin natin. Yun ang kahalagahan ng may torque wrench. Wait for the click. Just one click, that's it. Nag-click na. That's 13 foot-pounds of torque. Okay? Meron akong peace of mind na yan ay nahigpitan ng tama. Ibig sabihin yung gasket niyan sa loob, siya ay na-squeeze ng tamang-tama lang. Hindi siya masyadong maluwag tulad kumpara sa hand tightening. Hindi siya masyadong masikip tulad dun sa iba na kumukuha pa ng papel de liha para lang higpitan niya ng ganyan. No, yun yung mga patama. Ito, this is tama. Ito yung tama. Merong nilagay na numero yung manufacturer. Meron tayong appropriate tool. Bakit hindi natin magawa? Nang hindi ko maintindihan. Now let's go to the drain bolt. It says 22 foot-pounds of torque. Again, just wait for the click. That's it. Nag-click na. 24 minutes na. Pasensya na, mahaba. Ang iba ayaw ng mahaba kasi masakit daw. Pwede naman yung mahaba na hindi masakit. Huwag lang ibabaon ng sagad. Believe me, been there, done that. Type SJ JASO MA2. Yung JASO, Japanese Standards, yung MA2, ito yung para sa merong mga catalytic converters. MA2 para sa merong catalytic converters. Yung mga MA para sa mga walang catalytic converters. Yung MB para yun sa mga scooters. Embudo, punasan natin, siguraduhin natin na wala yung impurities or kahit anong alikabok or what. Yung butas, saksakan natin ng tissue. Okay, nga pala, itong mga gamit na to, madali lang hanapin to. Ito, ginagamit namin to sa sa drinking water namin. Ito yung ginagamit ko para mag-filter nung tubig na nilalagay namin sa ref. Yun yung iniinom namin. Ito itong Durabox na to, lalagyan ko to ng brief. Dahil hindi na naman ako nagbi-brief, lalagyan ko na lang ng used oil. Bago nyo salinan ng oil ang inyong mga makina, siguraduhin nyo muna na hinahigpitan nyo ng ayos yung oil filter at saka yung drain bolt. Marami na akong nakitang ganyan na nag-excited maglagay ng langis, wala pa yung oil filter. Or hindi pa mahigpit yung drain bolt, lagay siya ng lagay ng langis, tumutulo lang sa sahig. No, I'm not kidding. May mga story ang ganyan. May nakita na rin ako yan in real life. Sa kotse nga lang, hindi sa motor. Okay, so panatilihin nating malinis yung oil cap. Embudo in.
Gumawa kayo ng dalawang butas. Yung isa, labasan ng langis, yung isa, pasukan ng hangin. This will make life easier for you when you pour your oil. Merong mga motor na ang level ng oil ay kinakailangan mong sukatin na nakahilig sa side stand. Merong naman mga motor na ang level ng oil ay nakadapat ang motor ay upright or nakatayo, katulad nito. So nilagay ko sa paddock stand tsaka sa front stand si Octavia para level na level yung motor, kasi ganito siya dapat sinusukat. Merong sukatan dito sa sight glass, merong mababang guhit, merong mataas na guhit. Yun yung minimum at yun yung maximum. Ang nire-recommend nila is in between, nakatayo ang motor. Dito sa 400NK ha, merong mga motor tulad ng, hindi ko na maalala, merong motor na dapat naka-side stand bago mo sukatin. So depende yan sa motor. Okay? Meron din mga motor na merong dipstick. Wala silang sight glass, merong dipstick parang sa kotse. So depende sa motor nyo. Okay, let's go. Sarap ng pakaramdam nito. Yung ikaw yung mismong gagawa, tapos ginagawa mo ng tama. Bago nyo gamitin yung mga bagong oil, just give it a shake para magising-gising ng konti. Oil filler cap. Huwag nyo masyadong hihigpitan to, for the love of God. Marami naghihigpit ito ng sobrang higpit, tas nahihirapan mag-alis sa susunod. This is just very much hand tight. Walang recommended torque dito. This is just hand tight. I will do things on my own. Kasi it's very, nawala bigla yung word na sabihin ko. It's very rewarding. It's self-fulfilling. Parang drama. Sana maging kapakipakinabang to para sa inyo. Thank you so much for all your support. I'm doing this not for the views. I'm doing this not to be famous. Ang gusto ko is makapag-share ng kaalaman, hindi magpayaman sa social media. Thank you so much. See you on the road.